Wahay! Mga tol, nagmukhang kengko yan China rito, mga tol. Napanood ko na to eh. Bigyan lang natin ng reaction, mga tol. No? Barko ng China na mataan habang nasa West Philippine Sea ang mga barko ng putol yung title nila. Pero basahin muna natin to sa sa description. Mula to sa GMA Integrated, mga tol. Bibigyan lang natin to ng reaction at commentary. Ulitin ko, hindi tayo nagbabalita. Nanonood tayo ng balita at tapos nagre-react tayo at nagbibigay ng commentary. Side comment ba? Alright? Barko ng China na mataan habang nasa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas at Amerika na lumalahok sa balikatan. Okay, nasa West Philippine Sea na ang ilang barko ng Pilipinas at Amerika nakasali sa balikatan exercises. Hindi raw nila alintana ang namataan doong barko ng Navy ng China. Aba, hindi Coast Guard Hindi Chinese Coast Guard o hindi China Coast Guard. Navy. No, warship yun, mga tol. So ito, panoorin natin mula sa GMA Integrated, mga tol. Bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA. At syempre dito rin, mga kapatid, kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction kung saan na binibigyan natin o pinag-uusapan natin yung mga balita ngayon na may kinalaman sa West Philippine Sea, sa ating soberanya sa nagaganap ngayong balikatan exercises, mga tol. Huwag na natin patagalin to, panoorin na natin. Nasa West Philippine Sea na ang ilang barko ng Pilipinas at Amerika nakasali sa balikatan exercises. Hindi raw nila alintana ang namataan doong barko ng Navy ng China. Uninvited guest, no? Hindi naman kasali. Nakikisali. Nagmamatsyag lang ngayon. Nakamasid daw ang China, sabi dun sa kanilang monitor. At nakatutok doon live, si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, patuloy na sumasabay at nakabantay sa ating barko at ating mga kaalyado yung barko nga ng Chinese Navy. Yung barko na yan, Pia, ang tila sumalubong sa mga barko ng Philippine at US Navies nang mula doon sa Sulu Sea ay lumipat sila dito sa West Philippine Sea para nga sa pagpapatuloy ng balikatan exercise. Okay, so Sulu Sea, mga kapatid. Di ba yung ang Pilipinas parang parang kabayo na may dalawang paa? Diba? Yung dun sa bandang taas, kung titignan mo yung mapa, yun yung sa Palawan, diba? Tapos yung taas nun, yung bahagi na doon, yun na yung West Philippine Sea. Yung Sulu Sea, dito yung sa may bandang baba, no? Sa isang paa ng mapa ng Pilipinas, no? Sa ating bansa, isang paa. Medyo tahimik doon, mga tol. Hindi naman nakakarating na doon yung China. Napakalayo na nun para makarating pa sila doon, mga tol. So doon nagsimula yung barko ng Pilipinas at saka ng Amerika. Tapos nung papunta na sila sa may Palawan, Western Palawan, doon na nga sa may West Philippine Sea, doon na sila sinalubong, mga tol, mga barko ng China. So anong ginawa ng China, mga tol? Tuloy natin yung balita. Dito sa West Philippine Sea para nga sa pagpapatuloy ng balikatan exercise. Mula Sulu Sea, tumawid sa hilagan ng Palawan ang mga barko ng Pilipinas at Amerika patungong West Philippine Sea. Pero nang nasa 50 nautical miles na sa kanluran ng Northern Palawan, bumungad ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China na may bow number 793. Ayan na mga tol. Na ayon sa commanding officer ng BRP Davao del Sur ay isang surveillance vessel. Mula pa surveillance vessel siya. Yung parang bilog yan, parang satellite nila, no? Radar ata nila yan, no? Officer ng BRP Davao del Sur ay isang surveillance vessel. Mula pa kaninang alas 6 ng umaga ay namataan na ng mga miyembro ng Philippine Navy yung isang People's Liberation Army Navy na vessel ng China na tila ba nagsha-shadow sa aktibidad na ginagawa nila ngayon. Sa kasalukuyan ay naka-formation ang mga barko ng Amerika at Pilipinas para nga sa isang exercise na bahagi pa rin ng multilateral maritime exercise ng balikatan dito yan sa West Philippine Sea. Since na-monitor natin, may mga movement sila and we can consider na nagkakandak sila na shadowing operations. Okay. Sa distansyang 3. So shadowing operations ang ginagawa ng China, no? Nagsha-shadowing lang sila, nakabuntot sila, mga tol. Nautical miles, halos dumikit na ito sa mga barko ng Pilipinas at Amerika. Gaano kalayo? Balikan natin. We can consider na nagkakandak sila na shadowing operations. Sa distansyang 3 nautical miles, halos dumikit na ito sa mga barko ng Pilipinas at Amerika.
Pero hindi nagpatinag ang patrol vessel na BRP Ramon Alcaraz. Dinaanan lang din ito ng landing ship dock na USS Harper's Ferry ng Amerika. Dinaanan lang, putek. Tabi kayo dyan. Dinaanan lang din ito ng landing ship dock na USS Harper's Ferry ng Amerika. Dinaanan Nasa lang. loob ng tinakdang operational box ng multilateral maritime exercise ang barko ng China na kahit nagbabago-bago ng posisyon, hindi nag-radio challenge sa mga barko ng Pilipinas at Amerika. Yun, oh. Hindi rin siya ni radio challenge ng Philippine Navy. Yun ang bago doon, mga tol. Putulin muna natin saglit. Yun ang bago doon eh. Naalala ninyo, mga tol, kapag ang Pilipinas mag-isang naglalayag, 'di ba, dito sa West Philippine Sea. Aba, hindi lang basta-basta shadowing ang ginagawa nitong China. Hindi lang basta-basta shadowing yan. Talagang didikitan ka niyan. Haharangin ka pa sa harap, mga tol. May mga dangerous maneuver sila. Diba? Ngayon kahit man lang radio challenge, diba? Wala silang ginawa. Diba? Worse nga, ang gagawin nga nila, mga water cannon pa nga madalas nilang ginagawa, diba? Pero ngayon kahit radio challenge, wala. Yun yung pinaka-list na magagawa nila, mga tol eh. Yung radio challenge, no? Pero kasi ang madalas ginagawa ng China, mga tol, kapag mag-isa lang ang barko ng Pilipinas na naglalayag, kapag mag-isa lang tayo, ayan na, nakabuntot, didikitan ka, haharangin ka, bukod dun sa mga radio challenge nila. Tapos nun, bukod dun sa Coast Guard nila, pati mga militia vessels nakikiharang at nakikihabol din, mga tol. Ganon sila kaastig. Ganon sila katapang, ganon sila kaangas, mga tol. Kapag bansa ng Pilipinas lang ang naglalayag. Kapag barko lang ng Pilipinas. Kesyo may kasama tayong Amerika, mga tol. Aba, urong buntot. Nabahagang buntot, mga tol. Hindi man lang nag-radio challenge. Nakamasid at nanonood lang sila. Nanonood lang sila, mga tol. We will be providing yung radio challenges kapag nakita namin that they will impede or obstruct and especially affect yung safety of navigation ng ating exercise. May eroplano din ng Philippine Air Force na nag-flyby malapit sa mga barko ng Pilipinas at Amerika, pati sa barko ng China. Niliparan pa sila. 'Di ba kapag may mga eroplanong lumilipad din, nire-radio challenge din yan ng China, mga tol. Ngayon niliparan lang sila. Nag-flyby lang, no? Nagmukha silang kengkoy, susulpot-sulpot sila diyan tapos di naman pala nila mapanindigan, no? Hotel 434 is currently conducting. Will conduct landing on LD602 over. May helicopter pa. Sa ikalawang araw ng cross-deck landings, tila nakamasid lang ang Chinese Navy sa paglipad ng Augusta Westland Chopper ng Philippine Navy mula sa BRP Ramon Alcaraz patungo sa sinasakyan naming BRP Davao del Sur. Nag-touch and go ito bilang bahagi ng proficiency sa landing at take-off sa kaalyadong barko. Hotel, Foxtrot, Yankee, standby. Standing by, 434. Lumupag din sa USS Harper's Ferry ang helicopter ng Philippine Navy. Sa pag-take off mula sa barko ng Amerika, nadaanan nito ang nagmamasid na barko ng Chinese Navy. Dinaanan lang. Dito ako natatawa, mga tol, di ba? Ang angas ngayon ng Pilipinas, no? Dinadaan-daanan lang yung barko ng China. Wala hindi naman nakakapalag yung China, mga tol, may kasama tayong bansa, di ba? No, we are not threatened by their presence. We were able to conduct successfully yung ating activity. Tagumpay without na any, naman. Accidents or mishap. Lahat natuto sa ganitong activity. Ang mga taga-Philippine Marines at US Marine Corps sumabak sa air assault exercise sa Balabac Island, Palawan. Ginamit sa pagsasanay ang dambuhalang Sikorsky Super Stallion helicopter ng US Marines para sa pagpasok ng tropa sa itinakdang lugar kung saan ipinakita nila ang mabilis na deployment. Pagpapakita ito ng pinagsanib na kakayanan ng Philippine at US Marines sa pagsasagawa ng maselang operasyong pangmilitar. Alright.
Pia, hindi katulad ng mga nagdaang araw ay wala kanina doon sa mga exercise ang French frigate na Vendomier dahil lang binanggit sa atin ng ilang mga opisyal dito ay may operational requirements daw itong ginawa ngayong araw, pero inaasahang babalik din ito sa multilateral exercise sa mga susunod na araw bukod din sa US. So ito pa nga Amerika at Pilipinas pa lang yan. Hindi pala nakasama French, 'di ba? Ang France. Pero tignan mo, hanggang matiyag lang ang ginagawa ng China. 'Di ba napapansin niyo mga tol yung ginagawa ng China, no? Pilipinas lang talaga kaya nilang bulasin eh. Pilipinas lang kaya nilang haras-harasin at saka yung ibuli-buli 'di ba? Pero kapag may kasama tayo mga malalakas na bansa rin mga to, wala silang magawa, urong buntot sila, bahag. S. Harper's ferry ng Amerika ay may isa pang barko ng Amerika ang susunod dito, yung USS Somerset. So yun muna, Pia, ang latest. Alright mga kapatid, so ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang ating napanood kung paano nagmukhang kengkoy? Kung paano nagmukhang eng-eng at ewan itong barko ng China mga tol. No, ano lang pala siya, no, ano tawag dito sa basa, yung barko na yun, no, barko ng Navy nila. Research vessel ba yun? O surveillance nila? Lala, lalapit-lapit, susunod-sunod, pero wala naman pala, no? Well, anyway, hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.